Hello and welcome. Si Sheldon the Truth. Ito naman po ulit si Erwin Silva, ang iyong lingkod. At ito naman po mga kaibigan, meron naman tayong issue, no, na pinost ng isang Catholic fake defender again na si Payot yata yun. Meron siyang in-upload na video na parang hindi naman yung Katoliko na yung Sabat daw ay nagiging idolatry na, nagiging Diyos-Diyosan na ng mga Seventh-day Adventist dahil Sabat lang daw yung pinagsasabi namin. Ito tingnan natin mga kaibigan kung ano talaga yung kanyang pinupunto at atin yung sasagutin, no? Based on the scripture. Okay, ito po yung video mga kaibigan. Kaning mga SDA, otro po ni ba? Dugay Nakita niyo po dyan sa ibabaw, yan po si Payot. No, yan po ang nag-upload nitong video to. Isa din Catholic fake defender na walang alam. Tingnan natin mga kaibigan na. meron akong pugong-pugong sa inyo ha ba? Labaw pa mo sa Katoliko sa tinuod lang pagkasulti. Magsige mo panaway sa Katoliko nga nagsimbag Dios. Labaw pod mo nga nagsimba og Dios. Kaya ang inyong Dios dili si Ginoong Hesus, kundi ang inyong adlaw nga tigsimba kana inyong Sabado. Tanawan ang inyong mga kinabuhi. Di ba ang kanunay ninyong ipataas ang adlaw sa pagsimba? Kanang adlawng Sabado. Bihira lang guys sa inyo nga magpataas sa pangalan ni Ginoong Hesus nga mao'y namatay dito sa cross sa Kalbaryo 2,000 years ago. Kung tinuod pang siya inyong Dios, siya inyong ipataas. Dili ang adlaw sa inyong pagsimba. Hilabi na kamong maistorya gid gani nga kung dili mo anha sa inyong sikta, kung dili mo simba sa inyong simbahan na impyerno, kana perti gyud ninyong buanga ug mao na ang istoryaha. Prangkahan tagid mo labaw pa mo sa Katoliko nga nagsimba og Dios. Base sa akong makita sa inyo, dili man si Ginoong Hesus inyong Dios. Dili man siya ang inyong ipataas, kundi ang inyong adlaw sa pagsimba. Okay, is a Sabat nga ba mga kaibigan was idolatry? No, yun kasi yung pinupunto ng taong yun. Na sabi niya, yung mga Seventh-day Adventist daw mas masahol pa daw sa Roman Catholic Church. Kasi po mas masahol pa kami sa samba ng mga Diyos-Diyosan kasi po Sabat na lang na Sabat yung aming sinasabi. Saka sabi niya na matagal na silang titimpi. May galit yata sa mga Seventh-day Adventist to. Sabi niya sa matagal na siya nagtitimpi, no? So, hindi daw si Kristo yung aming sinasamba, kundi yung Sabat, nagiging idolatry na. Yun ang kunol daw yung aming Diyos-Diyosan. So, tignan po natin mga kaibigan kung tama yung pinagsasabi ng taong to. No? Yes, the Sabbath was an idolatry. So, tignan natin mga kaibigan. Dito po sa Ten Commandments, mga kaibigan, ating tignan. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Sabbath of the Lord thy God, that is not the Sabbath of man, of the Jews. Ang hirap bang unawain to? Wala naman nagsabi ang Panginoon na that's the Sabbath of the Jews. The seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Kung paano naging idolatry yan? In it thou shalt not do no any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy master's manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy strangers within thy gates. So, ibig po sabihin, kahit hindi po Hudyo, dapat mag-observe ng Sabbath. Kasi po, strangers within thy gate. Ano ba? Kaya po, kami nag-preach ng Sabbath. Lagi na lang kami kahit saan kami pumunta, Sabbath yung pinaintindi namin kasi po ito po yung sabi ng Panginoon, remember, kaso kinakalimutan nyo. Sa 10 utos, yan lang po ang may word na remember na nakasulat mga kaibigan. At yon po ay Sabbath for the Lord and also the Sabbath of the strangers nang kahit hindi ka Hudyo, dapat ka mag-observe niyan. For 6 days, the Lord made heaven and earth and the sea and all that in them is, and rested on the seventh day, wherefore the Lord blessed the Sabbath and hallowed it. Yun.
Ito po yung pinili niya para sambahin. Okay, no? Tingnan po natin mga kaibigan. Ito po kasing Ten Commandments, nakalagay po to sa mercy seat, sa Ark of the Covenant. No, Exodus 20:25. Place inside the ark of the stone tablets inscribed with the terms of the covenant which I give thee to you. Then put the atonement cover on the top of the ark. Nasa loob po yan ng Ark of the Covenant, yung Ten Commandments, no? So nakita po yan ni John doon sa isla ng Patmos, Revelation 11:19. And the temple of God was open in heaven, and there was seen in the temple the ark of his testament. Ibig po sabihin, yung yung Ten Commandments po, hindi lang po nag-exist on Mount Sinai. Nandoon na po yun sa langit. Sinusunod na po yan ng mga anghel. Hindi po yan Diyos-Diyosan, kahit na ang anghel sumusunod. Ang mga anghel doon sa langit nag-work 6 days, but in the 7th day, they worship God. Wala pong tamad doon sa heaven. Paano ka maka-observe niyan in new heaven and new earth kung dito pa lang, hindi mo na-observe, hindi ka talaga makakapasok doon. Kaibigan, payot, ikaw, naghanap ka pa ng kakampi. Kung ano-anong mga video, yung ipinopost mo para lang ma-justify yung kasinungalingan mo. Payot. Nasa langit na po yung Ten Commandments, no? Kaya po yung angels, sumasamba doon sa Panginoon in the 7th day. Bakit nga ba nakapaka-importante itong 7th day, Sabbath sa mga 7th day Adventist? Ito po kasi yun, in the last days po kasi, ito po yung message ng Panginoon. Tingnan niyo po Revelation 14 verse 16 to 11. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having everlasting gospel. Yun. Nasa everlasting gospel pala to. At ano yung ginagawa nila? To preach unto them that dwell on earth, and every nation, and kindred, and tongues, and people. Pinipreach po yun. Yung three angels message po, that is the everlasting gospel. Na-exist na doon pa sa Genesis. At hindi nagbabago yun. Hanggang ngayon, hanggang sa katapusan ng istorya ng mundong ito, hindi nagbabago yung everlasting gospel. Kaya wag mong sabihin na hindi si Kristo yung pinipreach namin. Hindi nyo to siguro alam. Kasi parang wala kayong mga alam. Ito, verse 7. Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him. For the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and the earth, and the sea, and the fountains of waters. Saan po ito mababasa? Yung first angel's message. Doon po sa Exodus 20, verse 8 to 11. Ito po ay Sabbath. Worship Him who made heaven and the earth. Kasi po sa Sabbath, nakalagay doon sa verse 11, for God made heaven and the earth, and the sea, and the fountains, and the water of the fountains. Yun po. And in the 7th day, God rested and blessed it and hallowed it. Kaya po, yung pinupunturya dito sa first angel message is the Sabbath day. Kaya wag mong sabihin na puro kami Sabbath. Parang idolatry na. Parang nagiging Diyos na namin ang Sabbath. Ano ka, Hilo? Hindi mo talaga ito naiintindihan. Yung mga pastor ng mga nagsisimba ng linggo, yung mga Dominguista, lalong-lalo na yung Romano Katoliko na yung sipayot na yan, nanghahanapan ng kakampi, nang dadamay pa ng ibang tao. Ito po, Sabat po to mga kaibigan. Ito, ano sabi ng Katoliko? Sabi nyo, Sabat kami ng Sabat, pero yung mga Katoliko, Sunday kayo ng Sunday. Ito, all of us believe many things in regard to religion that we do not find in the Bible. Ano yun hindi makikita sa Bible? For example, nowhere in the Bible do we find in Christ or the apostles order that the Sabbath be changed into Saturday to Sunday. Yun po. Katolik po yan Payot. Katolik po yan. Tingnan mo. The Catholic Virginia. Tell you the truth. Yun. Kaya po dito yung
Ito po yung programa natin, You Shall Know the Truth. Ito po ang sinabi pa. We have commandment of God given to Moses to keep holy the Sabbath day. Yun. Accept nila. We have commandment given to Moses. This is the Sabbath day. That is the 7th day of the week. Saturday. Ito pa ito. Ask ka ng ask kung saan ba mababasa yung Sabbath is the 7th day. Ito, Catholic Virginia. Inyo pong libro, inyo po to. Hindi mo ba nabasa to? Fake defender ka nga naman. No wonder. Kaya kayo tinatawag na fake defender kasi fake talaga kayong defender. Hindi nyo kasi dinidepend to. Yung sinasabi ng mga intelligence niyo dyan sa loob ng inyong church. The day most Christian keep Sunday because it has been revealed to us by the church outside the Bible. Hindi po si Christ, kundi church niyo lang po outside the Bible. Kaya po yung first angel's message ay nagpipreach ng Sabbath, counterfeit po yan sa pinipreach yung Sunday. Kakaawa ng mga taong to. Hindi nila alam. Claim na sila yung may-ari ng Biblia, pero hindi nila alam kung anong ang laman ng Biblia. Nakakahiya kayo. Ito, yung second angel message. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, the great city, because she made all nations drunk of the wine of the wrath of her fornication. Tingnan nyo lang po dyan sa wine of Babylon. Part 1 kung ano ibig sabihin ng wine ito. At yung wine dyan is doctrine. Tingnan nyo po ang sinasabi ng Roman Catholic Church. Perhaps the boldest thing the most revolutionary change the church ever did happened in the first century. The holy day, the Sabbath day, was changed from Saturday to Sunday. Yun yung doktrina nyo. That is your wine of the Roman Catholic Church. Though the Lord's day, Dies Domini, was chosen, but from any direction noted in the scripture, but not the church since its own power. Hindi po yung makikita yung Sunday na yan sa Bible, kundi sa Catholic Church power lang po yan. Ito pa. The day of resurrection, the day of Pentecost, 50 days later, came to the first day of the week. Yung Sunday, kasi yung Sunday resurrection na yan, yung resurrection day, na sineselebrate noon yan ng mga Israelites. Nung na-fulfill na yan ni Christ, after 3 days of His crucifixion, yun na po, kinansila na po yun. Yan po yung inabulis. At saka yung Pentecost, yun po ang inabulis. That is the shadow of the cross. Hindi po yung Sabbath, the 7th day Sabbath. Kasi yung resurrection day na yan, nung una, is a Sabbath day yun po sa mga Hudyo. I mean that's not a Sabbath. No? Hindi po yung Sabbath. That is the first day of their celebration of feast. Kaya po dinanaway po yan ng Panginoon kasi contrary for us yan sa mga hintil. So this would be the new Sabbath daw. Nanil na kayo ni cross Dinadan away na nga ni Christ tapos ginawa niya pa nilang new Sabbath. People who think that scripture should be sole authority should logically become Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. Roman Catholic Church po yan. Na source, Centennial Pastor Page, St. Catherine, June 21, 1995. Kaya po huwag kayong magsalita na ang Seventh-day Adventist ay mali. Huwag niyong sabihin na ang Saturday is, yung Sabbath, ginawa na namin Diyos-Diyosan, nagkakamali po kayo. Kasi po, yan po ang preach ng 3 angels message. First angel's message and the second angel's message, sabi daw niya, napulin na daw yung Babylon. Bakit po napulin? Kasi inaccept na nila dito na yung Seventh-day Adventist talaga ang totoong nag-keep ng Sabbath day. Kaya, they are fallen. Pangalawa na po yan. Yung third angel's message, ano po? The third angel followed them saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, yun, kayo pala yung may image Kayo pala ang may Diyos-Diyosan kasi you are worshiping Sunday. Yun po ang may Diyos-Diyosan, hindi po ang Sabbath day. Wala kaming Diyos-Diyosan, kayo yung may Diyos-Diyosan kasi ibang God yung wino-worship nyo dyan on Sunday, mga kaibigan. And receive his mark in his forehead or in his hand. Ano po yung mark na yan? Okay. Of course, the Catholic Church claimed that the chains of
was her act, yung change po ng Saturday to Sunday na worship. And the act is the mark of her ecclesiastical power and authority in religious matter. Sunday po yan, yung mark na nandyan. Kaya sabi ng mga angels, huwag kayong magpalagay ng inyong mark sa foreheads and sa hands. Kasi foreheads, remember, do not work. Yun po yung sa Ten Commandments, yung sa Fourth Commandment na Sabbath. Kaya sa kanila, remember, yung Sunday, do not work. Balang araw, gagawin nila yan. Ngayong Sunday is 24 hours rest day. At na ngayon, inaisa-isa na nila po yan, mga kaibigan. Ito pa yung Lord's Day Alliance. Lord's Day Alliance USA, Sunday is the mark of Christian unity. By definition, each and every Sunday is called Christian unity in order to fully appreciate Sunday as a mark of Christian unity. Nakakatakot kayo mga kaibigan. Yung pastor na yon na nagsasalita na yung Seventh-day Adventist daw ay may Diyos-Diyosan kasi po yung Sabat ginagawa na naming Diyos-Diyosan. Ang nasdili ka. Pati ikaw payot, nanghahanap ka pa ng ano mo. Nanghahanap ka pa ng iyong kakampi. Nagdadamay ka pa ng iba. Walang iya ka. Ito. And the angels, yun, yung mark po dyan is Sunday worship. At yung image na yan, that is the Sunday worship din also. Bakit? Meron na eh. May binigay na ang Panginoon na dapat ating simbahin. Tapos gumawa pa kayo ng isa. At gagawin pa nilang parang Sabat din. Kasi yung Sabat, huwag kang gumawa ng anumang gawain in 24 hours. Ganun din yung gagawin nila sa Sunday, balang araw. Kaya po nagiging image po yan. Kayo yung may image eh, hindi yung Seventh-day Adventist. Ako sa kayo na hindi nyo kayang patunayan. So ito, kung mag-worship ka sa image and receive His mark, anong mangyayari sa iyo? The same shall drink with the wine of the wrath of God, poured without mixture with the cup of His indignation. Yan po ang 7th plague. Pag hindi kayo pa lumabas dyan, you can accept the 7th plague. Pag kinukontra nyo pa yung Sabbath of the Lord at kinakampihan nyo yung Sunday na wala naman sa Bible, you will receive the 7th plague. At hindi lang po yan. Hindi lang po 7th plague. Ito pa. And shall tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and the presence of the Lamb. Mapa-impyerno pa kayo. Yun yung sinasabi nyo. Tama yung sinasabi mo. Pero hindi kami nag-claim nga na pag pumasok ka dito, mapupunta ka na ng langit. Hindi po. Hindi po kami nag-claim yan. Kahit Seventh-day Adventist pa kami, hindi po kami nag-claim na kami po mapupunta ng langit. Hindi kagaya ng Roman Catholic Church. May purgatorio tapos pupunta pagkatapos na pupunta ng langit, makakahibangan. Ito po. Pag hindi ka po diyan lumabas sa Sunday mong kinakampihan na wala naman sa Bible, you will be tormented with fire. Biblia po ang nagsasabi, hindi kami ha. Mga Sabadista daw na nagunostili ka naman, pastor. Ito po. And the smoke of their tormented ascended up forever and ever, and they have no rest day or night. Who worship the image of the beast, and whosoever receiveth the mark of his name. Kaya ano? Ano pa ang masasabi mo, pastor? Payot? Ito, pakinggan mo, Payot. Catholic Universe Bulletin. The Roman Catholic Church changed the observance of Sabbath to Sunday by the right of the divine given to her founder, by her founder, Jesus Christ. Claim kayo ng claim ng founder ni Jesus Christ, pero hindi naman pala, wala naman pala sa Bible yung pinipreach yung Sunday. Ito, the Protestant claiming the Bible to be the only guide of faith has no warrant for observing Sunday. Claim kayo ng claim na si Christ yung founder nyo, wala naman sa Bible yung Sunday nyo. In this matter, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Yun, Payot. Pastor, sino pa nga siya? Ano ka bang denomination? Pakinggan mo ang sinasabi ng Roman Catholic Church, Catholic Universe Bulletin, April 14, 1942, page 4. Kaya huwag kayong magsasalita ng walang basihan. Sana po ito po mga kaibigan, makatulong sa inyo. Sana po ay maliwanagan yung utak nyo. Huwag kayong basa-basang babato ng mga
salita sa mga Seventh-day Adventist na hindi nyo naman kayang katunayan. Wala din kayong source na pinapakita. Dada kayo ng da. Sa pastor pa namin, versikulo bunganga, kapitulo laway lang kayo. Kapitulo bunganga, versikulo laway. Walang basihan. Kakahiya. Kaya po mga kaibigan, ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.